Pinabulaanan ni House Justice Member Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang lumabas na ulat na may mga umurong na kongresistang sumusuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Git pa nito, mas mataas pa nga ang bilang ng Justice Panel members na bumoto para aprubahan ang committee report at resolusyong nagtatalaga ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Nakakuha ng unanimous vote ang House Justice Panel sa bilang na 53 matapos makitaan ang probable cause para i-impeach sa Kamara ang pangalawang Pangulo noong April 29, 2026. Samantalang may 55 kongresista namang bumoto para aprubahan ang report, resolution at articles of impeachment laban kay VP Duterte araw ng Lunes, May 4, kasunod ng ilang pagdinig kung saan inilatag ang mga ebidensya, testigo at testimonya. Kaugnay ito ng alegasyong maling paggamit ng pondo, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at graft and corruption at matinding pagbabanta ni VP Duterte. Well, may nakita ko listahan kagabi hanggang kanina umaga, may mga pangalan po roon. Yung una kong tanong sa kanila, kung totoo may nag-withdraw, una, nabagit ko na, 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report. Kumpiyansa ang mambabatas, makakakuha rin ng sapat na suporta, oras na maiakyat at mapagbotohan ng articles of impeachment sa plenaryo. Naniniwala rin ito na mai-impeach ng Kamara si VP Duterte sa susunod na linggo. Matapos aprubahan ang committee report, resolusyon at articles of impeachment, ipadadala ang mahalagang dokumento sa House Committee on Rules para maisama sa kalendaryo at matalakay sa plenary. Samantala, naniniwala rin si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na may suporta para ma-impeach ang Vice Presidente, pero tahasan itong sinabing hindi siya makikilahok sa proseso. I do not believe that this Congress possesses the moral ascendancy nor the sincerity to claim that this impeachment process is truly in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. We cannot claim to be the vanguard of the Constitution when for almost 39 years, we have deliberately ignored one of its clear mandates, the enactment of the enabling law against political dynasties. We invoke the Constitution only when it is convenient to our self-interest or political survival. Second, the process beginning as early as the 19th Congress is already tainted. Git pa nito, bunga ang impeachment ng away politika. To many, this raises serious doubt. Is this about accountability or is this about political leverage? Let us not pretend what we are witnessing is not a principled process, but a bitter conflict between former allies, a struggle for supremacy between political dynasties. Ipinahayag naman nitong hindi niya napag-usapan ang issue sa mga kapwa-miyembro ng Liberal Party o LP sa Kamara. Kasama ni Congressman Erice sa LP, si mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, na kabilang sa mga pangunahing nagsusulong ng impeachment ni VP Duterte. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon.